House Committee of Justice na credible ang mga dokumento at testimonya ni Madriaga. Oh my God. So, sa akin kasi, so aral na aral ko tong si Madriaga, di ba? So, pagka naniwala ka kay Madriaga, ay isa lang ibig sabihin nun para sa akin. Talagang bias ka, talagang hindi pananagutan, hindi ebidensya ang tinitignan mo, kundi talagang politika. Oh my God, biased ako! Oh my God, biased ako! Dahil naniniwala ako kay Madriaga! Oh my God! Paano magkakaroon ng fair play kung bago pa lang magsimula yung pinakaunang hearing, you have si Congressman Chel Jokno, Congresswoman Laila De Lima, pati si Congressman Percy Mary Grace Piatos, diba? So, anong klaseng fairness ang aasahan mo, diba? Tapos, pagdating dun sa bloodbath, sa akin, nagsimula na yung bloodbath. Si Madriaga yung na-bloodbath. Kasi pagkatapos na mag-testify, yung mga netizens mismo ang tumira sa kanya to prove na kasinungalingan yung mga sinasabi Kamusta niya. yun? Pwede ba I natin heard, kamustahin yun? he's no? in charge of the Madriaga. Perjury case! You're the Perjury lawyer. case. So, Attorney Panelo, how is BP Sara's camp taking the news other than the verdict? Ano po ba yung pinaka-highlight dito sa clarificatory hearings as you monitored it closely? well, inaasahan na yan, yung resulta na yan, inaasahan na yan ng kampo ni VP Sara at naghahanda na sila for an eventual trial in the Senate. So, wala naman pong nakakagulat dun sa mga nangyari dun sa impeachment hearings ng House Justice Committee. Ako, ang personal opinion ko is inunggoy nila yung proseso dyan sa House Justice Committee, kaya hindi sila binigyan ng respeto na hinahanap nila mula sa Vice President. Pero personal opinion ko lang yun. Hindi ako miyembro ng impeachment defense team. Baka mapagalitan ako ni... Inunggoy, ha? Unggoy-unggoyan pala. Parang ano yun, laro ng mga bata. Oh, di ba, ungguyan. Ikaw, Attorney Jess, what do you think of this, ano? Oh, well, we love animal rights and I don't think unggoy-unggoyan yun. Siyempre, baka siyempre sasabihin ng iba, moro-moro, sarsuela, but in fairness kay Kong Jervil, no, talagang she really tried to be objective and steer the procedure in line with the Supreme Court's decision. With all due respect to Attorney Paolo Panelo, it was VP Sara humingi ng due process last year. Sabi ni VP Sara, masyadong mabilis. Pinadala kagad sa Senate. Void. Hindi ako nabigyan ng due process. Humingi ng due process, binigyan ng due process. So ito yung due process. So, kinikilig ka. Last year ba ako kinikinig? Hindi, pag-usapan natin yon kasi si Attorney Paolo, last year ako, sabi ko, mabubuksan yung bank records. In fairness, napaka-creative ng House. Kasi, syempre, ako naman, akala ko talagang diretsahang bank records ang ipapalabas, no? But they did the reflection. Hindi yung bank records mismo ang binuksan. transactions. Yeah, but yung transaction history. So, parang the other side of the coin. Which still, kinilig pa din ako, tama pa din ako mga DDS na nakuha pa din yung bank records, of course, in a creative way. Pasensyahan, ganun talaga, creative yung mga unggoy, sabi ni Attorney Paolo. Teka, tanungin natin kay Attorney Jimmy, nakatuto ba yung bloodbath na sinasabi ni Attorney Jess? No, I think the bloodbath is just about to start. Wow! Para sa akin, oo. And ang tanong dito kung kaninong dugo yung dadana. Wow! Pero ako, ang naniniwala talaga ako, dati ko pa pinredict yan. Baka hindi umakyat sa Senate yan. I know I am very... Optimistic. Masyado akong dehado dito, no? Pero may chance talaga na hindi umakyat yan. Bakit kamo? Una, maganda yung aming supplemental petition about that. I cannot disclose the arguments. Yes. Maganda. Yung 2 days ago, nag-file kayo sa Supreme Court Yes, to Attorney yes. Torion. Basically saying that they should not be holding these hearings while naka-recess ang plenaryo. Because ang nakalagay sa Constitution, Session. ang actual session days, dapat in session ng plenary. Yung sinasabi mo 60 days. Yes, yung 60 days. The committee derives life from the plenary. Pag nakatulog to, tulog din dapat ang komite. So ako, yan ang akin. Yung sinasabi na unggoy-unggoy ni Pauto, hindi, alam nyo kung bakit pwedeng unggoy-unggoy? Kasalanan din nila. Although tama si Jervil Luistro tried so hard na lagyan ng parang order siya. Kung ano-ano kasing extrinsic evidence ang nilalagay nila. And I think it's their fault. Kung ma-void man yan, it's their fault. Naglalagay sila ng Baste, naglalagay sila ng Madriaga regarding VP tenure.
ang dami nilang extrinsic na nilalagay. So pag na-void, wag nilang sisihin sa amin na puro angal lang kasi kami. It's because naglalagay sila ng walang kwentang mga ebidensya. Attorney Panelo. Sa akin, sagutin ko lang yung due process, no? So, para sa amin kasi, yung due process is not just about following procedural rules, eh. It has to be fair at the end of the day. So, sa Fair akin, paano magkakaroon ng fair play kung bago pa lang magsimula yung pinakaunang hearing, you have si Congressman Chel Jokno, Congresswoman Laila De Lima, pati si Congressman Percy Mary Grace Piatos, 'di ba? So anong klaseng fairness ang aasahan mo, 'di ba? Tapos pagdating doon sa bloodbath, sa akin nagsimula na yung bloodbath. Si Madriaga yung na bloodbath kasi pagkatapos na mag-testify, yung mga netizens mismo ang tumira sa kanya to prove na kasinungalingan yung mga sinasabi. Kamusta niya. yun? Pwede ba I natin heard, kamustahin yun? he's no? in charge of the Madriaga. Perjury Yes, case. You're the Perjury lawyer. case. So, nag-file na siya ng counter affidavit as expected. Wala siyang na-dispute ng maayos. Saan yan? Sa Sa RTC? Office of the City Prosecutor of Taguig. Taguig. Okay. Nag-file na siya ng counter affidavit. Kami naman magpa-file kami sa Lunes. So, nakita namin yung counter affidavit niya. Wala na naman siya ang na-refute ng maayos as expected kasi nga, nagsisinungaling lang yung mama. Para po sa mga tao, what is your best proof na hindi talaga kilala ni Inday Sara yang si Madriaga? Well, Just choose one or two. Kasi, okay, lagyan natin ng context. Sabi niya, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong EC Pilipinas. Okay? Pero ang first interaction ni VP Sara with EC Pilipinas was a Zoom meeting back in October 2021. Okay. Ang meron po kaming pruweba na si Attorney Ryan Kilala Oo. ang Kaibigan ko yan. nag-text message kay VP Sara para paunlakan na magkaroon ng virtual meeting ang Okay. EC Pilipinas at si VP Sara. At pinilit niya pa. Sabi niya, hindi ako tatakbo. So, pinilit pa. Binola Ni pa Attorney ni Kilala. Sumali Attorney lang dun sa Kilala. Zoom. Oh, so, kung Ilan yung nasa Zoom? we were 30, ganyan. So, ang punto doon is... So, ang founder is Attorney Kilala. Hindi. Nakisip. Not Hindi. even. Ang magkaibigan, si Madriaga at saka si Kilala, ang may kaibigan naman ni VP Sara. So, ang request ni Madriaga para makipag-ugnayan kay VP Sara, itong si Attorney Ryan So, Kilala. So, But who is the founder, sir, of EC Pilipinas? Hindi si mo Madriaga kilala. talaga. Si Madriaga talaga. So even in your affidavits, you admit. Oo, Acknowledge kasi that. yun lang ang totoo sa sinabi niya. Okay. Actually, kahit yung pangalan niya, baka hindi pa nga totoo. Merong May mali, letter E. Yung letter E. U. Yung Letter U. Pero, yun lang ang totoo sa sinabi niya. Pero whether inutos sa kanya buuin yun, pinondohan, hindi po yun. Hindi. Teka. If you don't mind, Mami Chu, sorry. Siyempre, ano lang ako, sir? Gentle push lang, di ba? Sa first affidavit nyo sa perjury case, I think I recall a very general, mas absolute na statement that VP Sara does not know Madriaga professionally or personally. And na-repeat nyo yun in some of your interviews, Yes. I think. Ganong statement. That's very absolute. Hindi ba nabasag yun na at least kahit papano may relationship sila? Sabi mo, they don't know each other personally or professionally. Medyo mas absolute. Yeah. Ba't nabasag eh? Kasi may napakita naman na kilala naman nila yung isa't isa. Hindi may interaction kasi sila. yung mga pictures na pinapakita niya sa kampanya, ang daming taong supporters ni VP Sara ang meron nun eh. Yung birthday greeting, para sa akin, yun mismo yung patunay na hindi sila magkakilala. Kasi You don't- shout out yun eh. Ang Yung pinabuhat, sir, yung Sir Ram. Sir Ram, pinakuha yung So ganon. na-address na yan sa affidavit ni Attorney Ryan Kilala. Bale, sa Matnog, Sorsogon yan eh. Dumaan may motorcycle caravan sila VP Sara. Nakita niyang may EC Pilipinas. Gusto niyang pasalamatan. Tinawagan niya si Attorney Ryan. Sabi niya, may nadaanan ako dito. Sino bang papasalamatan dito? Sabi si Ram Madriaga, hanapin mo. Okay. Anyway. Yun, nasagot Yun. na. Sorry, Mami Chu. Hindi. I just had to ask. Sabi ko, hindi ko kilala yung mga kilala Oo. nyo. Anyways, gusto ko lang mapakinggan tong tatlong panyero natin. Hindi nabuksan yung BIR box yet na Ayun. comply ang BIR ng pag-subpoena, di ba? Ano implication nito, Attorney Panelo? Sa akin, ang implication niyan is pinapakita na kaya namang tindigan yung batas kasi yung AMLC, ganun din yun eh. Oo. Hindi pwedeng i-disclose yun ng AMLC Executive Director yung ginawa niya. Oo. So kung yung BIR Commissioner nanindigan
dapat nanindigan din yung AMLC Executive Director. Pero ganun pa man, ang nakikita ko dito is Bago pa kasi. bago pa kasi siya. base dun sa nakita ko pero hindi ko pa pwedeng i-divulge. Pagka napunta dito sa Senado for trial, magkakapahiyaan dito dyan sa inflow, outflow, sa Yes. AMLC records, magkakapahiyaan dyan. Sa Attorney Jess. No, but I have a question, Attorney Paulo. Nagkaso ng perjury case si Attorney Mans, criminal case against BSP, AMLC, etc. for congressmen for the disclosure. Ang question ko, because you're the lawyer, VP Sara, and you filed a perjury case against Madriaga, tinatanong to ng mga pinklawan hindi ba kayo magkakaso ng perjury case against Trillanes? Well, meron na kaming recommendations sa kay VP Sara. And ito, To do so. ito, sabihin ko lang sa inyo na actually, si PRRD pa lang gusto nang kasuhan tong si Senator Trillanes. Noon pa. And ako yung nautusan na buuin tong kasong to. It's just that Matagal na pala yan. bago kami mag-file last year, dinala siya sa Hague. So hindi natuloy. So and of course yung to bring him home was the priority. So pinatulog Na-set aside. na namin yun. Set Pero aside ngayon ginamit niya na naman yung same Under oath. It's the same same. evidence. It's the same. So meron kaming case build-up ngayon. Oh, that's exciting. Pero I mean, yung Bloodbath yan. yung grave misconduct was among the probable cause na na-raise do sa botohan. How do you think can this be defended? How can you defend VP Sara on this? Itong grave threats ba? No, yung Yes. Grave Yeah, threats. grave misconduct based on the grave threats. Yeah. Oo. Para sa akin kasi kung siseryosohin nila yung alleged threat ni VP Sara, dapat seryosohin din nila yung alleged threat naman kay VP Sara. Correct. Kasi yun yung konteksto nun Parang sabi may threat sa buhay niya, kaya niya sinabi yun. So whether yun ang context kaya ata sinasabi ni Attorney Paul Lim, which is the counsel of VP Sara for Yes. that specific Case. grave threats case is spliced, 'di ba? May sinabi siyang curated. ganon kasi hindi ata pinakita yung buong konteksto. Yung tanong But and sagot. ang tanong and natatandaan ko is, so, siyempre may legal debate. Ang natatandaan ko lang is si Chief Legal Counsel ni BBM mismo, bago siya namatay, ang position niya, walang crime committed si VP Sara. To be because fair, of conditional threat. Mami Chu, to be fair naman kay VP Sara, no? May condition nga yung sinabi niya. Sabi niya, kung papatayin ako, meron na akong kinausap. Correct. Yun ang context talaga. Yes. Okay. But of course, kailangan ko din ipasok, syempre, sabi ni Congresswoman Laila de Lima, finak-check natin, at saka na-research ko naman na yan noon Ang sabi ng Supreme Court, a grave threat may or may not be accompanied by a condition. So, even assuming may Ay, gusto condition... kong linawin yan mamaya. Yeah. Go, attorney. Sinight niya ni Attorney De Lima, ni Laila De Lima, ni Kong Laila De Lima. And multiple Supreme Court cases yan, may or may not be accompanied by a condition, grave threat pa din yan. So, kunwari sa facts man yan, even assuming na may condition talaga, it doesn't make it less of a grave threat. So, ang tanong na lang, impeachable ba yung grave threat? If ever, yun yung dating sa akin. Please allow me to clarify, Okay. no? Ang grave threat po is meron kang tinithreaten, no, using a wrong constituting a crime, di ba? Yung condition, kunyari may condition kang sinabi na mag-ano ka, bayaran mo ko ng pera. Yun yung condition imposed on another person. Yung condition dito ibang-iba. Ang sinasabi niya, kung papatayin ako, papatayin kita. Ibang-iba po yung condition na yon. So yung sinasabi mong Supreme Court decision is the wrong kind of condition. Anyway, kaklaro lang kung Medyo legalistic, Mami Chu. Yeah, yeah. Pasensya ka Pero na. it's important. It's Yeah. important. But that's the debate. That's the the condition debate. kasi in grave threat Mami is Chu. an aggravating circumstance. Okay, mag-argue kayong dalawa mamaya. Pero kay Attorney Panol, tatanong ko to. I-research niyo. Sinasabi ng committee, ng House Committee of Justice na credible ang mga dokumento at testimonya ni Madriaga. Oh my God. So, sa akin kasi, so aral na aral ko tong si Madriaga, 'di ba? So, pagka naniwala ka kay Madriaga, isa lang ibig sabihin nun para sa akin. Talagang bias ka, talagang hindi pananagutan, hindi ebidensya ang tinitignan mo, kundi talagang politika. Oh my God, biased ako! Oh my God, biased ako! Dahil naniniwala ako kay Madriaga! Oh my God! anyway, sabi na, napakinggan ko si Rep.
Joel Chua, sabi niya, di ba 53-0 ang vote? Aha. They are conceding na hindi they may not get the 252 in the first na dismiss ng Supreme Court. Ngayon daw, 53, ni-expect nila makakagather sila ng 56 more. Kaya magiging 106, makakomply sa one-third. That's the 1/3 they need. Yes. Ikaw naman, bilib na bilib, hindi na makakarating yan sa Senate. What's your confidence? Ako hindi ko sigurado kung hindi aabot sa Senado. Kasi ang thinking namin from the start is mukhang aabot sa Senado. Okay. Kasi mas maraming kaalyado ang Pangulo at yung mga kaalyado niya dito sa House of Representatives. So, yun ang expectation ko, aakyat to sa Senado. And the defense team is ready for that. And speaking of Senado, yung Supreme Court belatedly came out with a ruling saying upholding the forthwith ni former Senate President Chis Escudero. Tapos na, di ba, nag-ruling na sa... I just would like to get the thoughts of... Ulitin natin, Mami Chu, they came out belatedly. Oo. Words mo yan, ha? Yes. They came out belatedly with a ruling on forthwith. Oo. O, ikaw nagsabi nun, Yes, Hindi yung mga lawyers ang nagsabi. Hindi yung mga disbarable ang nagsabi Hindi, na. Ako na mismo nagsasabi. Sabi ko, bakit ganun, di ba? Dapat sinabay na nila yon one in the same na buhos na yung Supreme ruling nila in the first place. Ako na mauna siguro kasi mas critical ako sa Supreme Court. With all due respect po, no? Kung moot and academic na yung kaso and wala naman kayong sinabing exception na it is capable of repetition despite avoiding review, dapat hindi nyo na po yun dinefine yung forthwith. Anyway, nasa plenary power na din po ng Senate naman yan to conduct the trial forthwith based on their own definition, which yun naman sinabi din ng Supreme Court na it's based on the Senate to do so upon a reasonable time, which may be shorter or longer. Unnecessary na mga sir, mga ma'am and sir na Supreme Court justices, moot and academic na eh. Attorney Panelo. Kasi sa akin, with all due respect din to the Supreme Court, ang context ko kasi, abogado kami naman doon sa habeas corpus na hanggang ngayon wala pang desisyon. So, yun parang sa akin, mukhang kailangan na natin ng judicial reform. Sana yung susunod na Chief Bongga. Justice is to make it a point na mas timely yung paglabas ng Disposition. desisyon, diba? Hindi naman importante na, kasi palagi namang may debate, diba? Pro and against a certain issue. Diba? Okay lang naman yun pero ang mas mahalaga is that the Supreme Court timely issues a decision on it, resolves. Walang forthwith. Para we can move Sila din on. mag-move on. Sa Para we habeas can move corpus on. ni PRRD, walang forthwith. Eto kay Jimmy, kasi ito si Attorney Jimmy nag-file ng mga, di ba, you're seeking TRO on the second impeachment. Wala pa rin ng aksyon. With a supplemental petition. May supplemental petition pa kayo. I understand the prudence that they try to exercise at times. Pero kuminsan po talaga, justice delayed is justice denied. And nararamdaman ko minsan ng buong bayan yon. Yes. Now, I understand they don't want to encroach into the other branches. Pero yung forthwith, ako naman, okay na rin na at least naglabas sila ng definition. At least naglabas sila. Yes. Why? Because it will be utilized now. Very soon. It can guide. So kahit pa paano, hindi naman po sila useless. Although I would wish na kuminsan sana aktuhan nilang mas mabilis ang ibang bagay. I know, Sa US, mabilis sila maglabas, tapos maiksi yung desisyon. Tapos to follow na lang yung longer. Minute resolution. minute resolution. Tapos, tsaka na yung mahabang paliwanag, diba? Sana may ganun tayo. Sana para- lang. With due respect. From the disbarable Hindi, persons. so basta ang punto, hindi lang dapat Senate trial ang forthwith. Dapat pati ang Supreme Court decisions. Yeah. On many other issues. According to I agree. Attorney Jess. With all due respect po yan. With all due respect. Opo. Ito, kasi nakukuha ko lang yung sentiments ni Attorney Panelo. Being one of the lawyers for BP Sara, parang I sense na dapat, do you have any regrets? Dapat si BP Sara nag-appear to rebut yung kanyang lawyers. Kaya kung ayaw mag-appear, yung kanyang lawyers to defend. Di ba? To contest yung mga piniproset. Doon pa lang sa stage na yun, kinontest na nila dapat. Sa akin, walang point. Kasi pre-judge na Pero may But magandang at point least you had tried. may magandang point si Attorney Powa the other day. Sabi niya, sige, mag-a-attend kami. He Pero- did, di ba? He did attend. Pero when he was subpoenaed, Yes. pero in his capacity as Powa in his former own capacity. DepEd official. Ngayon, sabi niya, sige, attend kami. Pero hindi naman pala sila binibigyan ng mga documents beforehand. So, paano nila maaaral yun? How can they intelligently question the witnesses
if they're not given the documents beforehand. Tapos ito naman specific to Madriaga kasi ito yung talagang sinubaybayan ko. Oh, ikaw in charge yun Yung House Justice Committee members themselves, pinagbawalan mag-probing question. So ano pang punto pala na magpupunta doon si VP Sara kung hindi niya rin mapoprobing questions itong si Madriaga? Hindi niya rin masusukat yung credibility sa hearings na yon. What do you think, Attorney Jess? Correct. Kasi nga, sinasabi ko lagi, di ba, inquisitorial ang due process dapat sa House. So, hindi naman talaga yan dapat yung matagal eh. Pero, yung probing question, sa Senate na yan eh. So, dapat mag-hearing lang for purposes of probable cause and then vote on it. But, Tsaka, natatandaan ko, Attorney Jess, sa iyo ata nang galing yung mini trial eh. Diba? Dito ata yun eh. Kasi nga, kinikilig ako. Di ba, kinikilig ako lahat ng mga sinabi ko noon. Nagkatotoo Pag naman eh. na-void yun, kasalanan mo. Love me or hate me, it happened. We love you, we love you. Thank you. so, if ever it reaches the Senate, may sapat bang numero si BP Sara para maalpasan itong sa Senate? Malampasan. Malampasan. Sa akin, tingin ko, wala. Tingin ko walang numero. And I'm speaking not because alam ko sino yung mga kaalyado, but because I've seen the evidence against her and I don't believe that there's a case against her. To impeach her, to disqualify her for 2028, to subvert the will of the people, I don't think there's enough ground for that. I won't ask as Attorney Jimmy kasi ninang ng anak niya si Attorney Jess. Conflict of interest Hindi, ba? actually, laging tinatanong yan, Senate trial, conviction, Senate votes. Ang layo pa nun eh. Ako ang gusto ko munang pag-usapan, plenary debates. I'm so excited. Ito na naman, kinikilig na naman ako. Gusto ko na naman marinig si Kong Bong Suntay, si Leandro Leviste, Kiko Barzaga. Oy, nag-swear in na si Kiko Barzaga sa PDP laban. Yes, because now, Sa amin they na siya. have the ability to ask questions sa plenary floor. Si Paulo Marcoleta, he can only make manifestations. Teka, Sa Committee on Justice. ma-expel naman siya. Si Kiko. Oo, dahil May balita, for the may same balita. offense. Okay, may iba pa namang DDS Kong. That's what I'm excited for. So, before we talk Leandro about Leviste. the Senate trial, di ba? Parang ayaw niya. Kung Levise, parang... He will ano not siya. vote. No, he will not vote for the impeachment. He has already said it. Oo. He came out as Pero a I mean, DDS Kong. he does not want to transfer or to jump ship. To PDP laban. Yeah, oo. Oh, but yun nga, wag na tayo muna magbilangan ng mga senador. Yes. Magtutuos muna ang mga defender ni VP Sara at ang Committee on Justice with Kong Jervy Luistro as the sponsor of the committee report. Siya ang gigisahin. Oh, yeah. Actually, yan ang... Sa plenary. Wag muna tayo mag-expect sa Senate trial. Next week, Kong Jervil will sponsor the committee report and she will be asked questions. Ako ang inaasahan ko naman, the Duterte family. Kong Pulong, Harold, Omar. Gisahin nyo si Kong Jervil. Pakita nyo na piglalaban niyo yung Duterte family. Pero hindi niya magigisa yun kasi hawak niya yung beat. Ang gusto ko lang dagdag, Mami Chu, kanina nakita ko may article na lumabas sa Abante na dinagdagan daw ang budget ng mga kongresista in time for this impeachment hearing at aakyat daw to 1 billion per month ang budget for Totoo ba 1 congressmen. billion a month? So, dapat din bantayan yan. Kasi, di ba, nung unang impeachment, meron nang nagsabi na may kapalit na pera yung pagboto sa 150 impeachment. million lang yun noon per vote. Di kaya kasali yung systems loss natin dyan. Teka muna. Ako ang may last word dyan. Sige po. Yung pangalan, Pulong, Pulong, Harold, Omar. Ay, Mga mga- congressmen. Mga Duterte. Committee de Silencio yung mga yun eh. Members ng Committee de Silencio. So, what do you expect? Ikaw na nagsabi, Mami Chu. Since na Hindi mga ako. Maybe no outlooks- longer, Oo. no? Because of this issue. Yes. Maybe no longer. My expectation, Wala Mami silang Chu. sinasabi. Napaka-Committee de Silencio Hindi, sila. kasi nga, Committee on Justice, you cannot make questions. Bakit siya pinayagan ni... Manifestation. Limited manifestation. So, kung talagang Duterte sila, pamilya Duterte, magtanong naman sila sa plenary floor. Tanong natin si Kong tuloy. Attorney Paulo, are you frustrated with your congressmen? They're not even taking... Congressman ko kasi si Miro Kimbo. Taga Marikina ako eh. Hindi ko siya nasusubaybayan. I mean, may nasa sound out ba may frustration si BP Sara? Hindi mamaasahan mga PDP. Dito na ako sa hugpong. No, but we have to consider the fact din kasi na kuminsan napaka-useless naman na magsalita pa nila because ang liit ng minority. Ito na yata isa sa mga pinakamaliit na minority sa kasaysayan ng Kongreso. But the more
they should speak up. Kung Kaya konti dapat sila, mag-ingay sila. the more they should speak Siguro, up. At saka but it maingay. betrays maybe a fact that the climate there Oo. talaga is very harsh. Teka,